Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Asimira! Lumabas ka dyan! Ano bang kaguluhan ito? Hayop ka! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko! Sandali, wala naman akong ginagawang masama. Simula nang nagpahula ako ng sa anak ko, nagkatotoong kanyang kamatayan! Demonyo ka! Ano ba? Hindi ko kasalanan kung maagang pagkamatay ng anak mo. Ang sabi sa hula, sa susunod na buwan pa siya mamamatay. Demonyo ka! Sinadya mo lahat ng to dahil isa kang alagad ng dilim! Mamamatay tao! Aswang ang pumatay sa anak ko, kaya siguradong ikaw yon! Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako aswang. Isa lang akong manghuhula. Sinungaling! Sinungaling ka! Ano ba? Habulin niyo yan! Huwag niyong hayaang makatakas sa babaeng yan! Kailangan niya magbayad sa perwisyong ginawa niya! Habulin niyo! Ay, ako! Balisan niyo! Hayop na babaeng yon! Hindi ko naman kasalanang namatay ang anak niya! Saan naman kaya ako pwedeng tumuloy dito? Ay, bahala na nga! Dahil sa paghabol ng mga tao kay Asimira, ay hindi na siya nag-atubili pang takasan ng mga ito. Sa takot na baka saktan siya, nilisan niya ang lugar kung saan namuhay siya bilang isang manghuhula. Samantalang sa kabilang dako naman, ay malungkot na nag-uusap ang mag-asawang sina Adam at Tess dahil sa ilang taon na nilang pagsasama ay hindi man lang sila nabibiyayaan ng anak. Ilang taon na ang pagsasama natin, pero hindi talaga tayo nabibiyayaan ng anak. Hindi ko alam kung anong problema. Pareho lang naman tayong gustong magkaanak. Alam mo naman, noon pa gusto ko na ng bata, hindi ba? Oo, alam ko naman yun. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi pa rin tayo makabuo. Sabi ng doktor, may pag-asa ka pang mabuntis. Pero hanggang kailan? Ilang taon pa ba? Hindi ko alam, Adam. Hindi din ako Diyos para masabi ko sa'yo kung kailan ako magbubuntis. Kung mabubuntis pa ba ako? Ano ba, Adam? Hindi lang naman ikaw nakakaramdam ng ganyan. Pati naman ako. Pero sana wag mong hayaan na masira tayo dahil lang dito. Hindi ganun yun. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Paanong hindi? Adam, asawa kita. Simula pa lang nung inintindi na kita. Pero wala naman tayong magagawa kung hanggang ngayon wala pa din tayong anak. Ako ba naiintindihan mo ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita kitang nagkakaganyan? Look, I'm sorry. I didn't mean to say anything. Sorry, Tess. Okay lang. Pero wag mo namang ipamukha sa akin na hindi kita kayang bigyan ng anak. Sorry. Wala akong ibang ibig sabihin doon. Sige na, tahan na. Mas mabuti pang pumunta na lang tayo sa doktor para makonsulta na kung ano pa talagang problema sa ating dalawa. Kung yan ang desisyon mo, sige. Kahit paulit-ulit pa tayong magpatingin sa doktor. Napagdesisyonan nga ng mag-asawa na pumunta sila sa doktor. Halos madami na din silang nakilalang doktor dahil sa ilang ulit na silang nagpapatingin. Isang milagro na lang daw ang magiging daan para makabuo silang dalawa.
Tahimik lang na bumabiyahe kahit sa loob-loob ni Tess ay nalulungkot siyang isipin na baka siyang may diferensya. Natatakot din siya na baka iwanan siya ni Adam kung sakali man na siya talagang baog sa kanilang dalawa. Mahal niya ang asawa niya kaya handa siyang gawin ang lahat para dito. I did all the test. May pag-asa pa ba talaga kami makabuo, Doc? Madami ang result na magpapatunay na may pag-asang mabuntis si Mrs. Pero hindi ko alam kung kailan. It's almost 10 years. Adam, uminahon ka. I'm sorry, pero wala akong masasagot sa mga gusto niyo pang itanong. Hindi naman ako nagkulang sa asawa ko. Wala din akong ginawang masama. Pero bakit parang pinagdudusahan ko to? Adam, huwag mong sabihin yan. May plano ang Diyos kung bakit hindi pa niya naibibigay ang hiling natin. Pero magtiwala lang tayo sa Kanya. Adam. Adam! Saan ka pupunta? Ay, sorry Doc ha. Ako nang bahala sa Kanya. Mauna na po ako. Hindi malaman ni Tess ang gagawin niya sa asawa. Desperado na itong magkaanak pero kahit anong gawin ni Tess ay hindi pa rin sila makabuo. Hindi niya naabutan pa sa labas si Adam kaya naman naisipan na lang niya na pumunta sa bahay ng kaibigan niyang si Shane. Alam niya naman na kailangan lang mapag-isa ni Adam kaya hinayaan niya na lang ito. Para sa kanya ay masaya na siya na kasama si Adam. Kahit na hindi sila mabigyan ng anak. Pero si Adam, iba. Gustong-gusto niyang magkaanak. Sumakay na si Tess ng taxi. Saka pumunta sa bahay ng kaibigan. Kailangan niya rin kasi ng makakausap. Lalo pa sa sitwasyon nila ni Adam. Naabutan niya si Shane sa bahay nito na nagdidilig ng halaman. Kaya nang makita siya nito ay agad siyang pinapasok. Matagal na din silang magkakilala at magkaibigan. Simula nang hindi pa sila kasal ni Adam. Kaya lahat ng problema ay dito niya sinasabi. Oh, Best! Naparito ka. May problema na naman ba kayo ni Adam? As usual, problema pa rin niyang hindi kami magkaanak. Pagod na ako, Bes. Ginawa ko na ang lahat. But still, wala pa din. Hindi talaga kami magkakaanak. Ano bang kinain niyang Adam na yan at hindi niya maintindihan na hindi kayo magkakaanak? Naiintindihan ko naman siya eh. Kahit ako gusto ko din na magkaanak. Pero kung hindi naman kami bibigyan, bakit ko pa ipagpipilitan? Masaya naman ako nakasama siya. Exactly! Pero sa kanya talagang desperado ng lalaking yun na makabuo kayo kahit alam naman natin ang resulta. Stress na talaga ako. Hindi ko na alam kung paano pakikisamahan si Adam. Ano ka ba? Parte yan ng pag-aasawa. Ipaliwanag mo lang sa kanya na kailangan maging masaya kayo kahit na hindi kayo magkaanak. Dahil yun naman ang sinumpaan nyo, di ba? Ewan ko na lang, Bes. Wait, buti na alala ko. Paano kaya kung magpahula tayo? Magpahula? Yes, magpahula. Kung may pag-asa ba na magkaanak kayo in the future? May kakilala kong nagpahula sa kanya at nahulaan niya na magkakaroon ng kabit ang asawa niya. Ano? Ganun siya kagaling manghula. Lahat ng mangyayari sa'yo sa present ay nahuhulaan niya. So hindi imposible na mahulaan din niya kung kailan ka mabubuntis. Sigurado ka ba? Hindi kasi ako naniniwala sa mga hula-hula eh. Wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Besides, kapag malalaman natin na may pag-asa ka pang magkaanak, sigurado akong si Adam ang pinakamasayang tao sa mundo.
Saan niyo ba nakilala yung manghuhula na yan? Sa kabilang bayan lang. Sabi nila, bagong lipat daw ang matandang yun. Pero nagsimula na siyang manghula. At magaling talaga siyang manghula. Dahil lahat ng sinasabi niya, nagkakatotoo. Natatakot ako, Best. Baka kung magpahula ako, pati kabit ng asawa ko mahuhulaan pa niya. Ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Yes, desperado siyang magkaanak. Pero hindi naman yata niya kayang gawin yun. Sige, bahala na. Kung ang paraan para mapaligaya ko ang asawa ko, ay malaman niyong magkakaanak pa ako, gagawin ko. Good. So, bukas pupunta tayo doon. Tatawagan ko na lang mamaya ang kakilala ko para maturo niya kung saan matatagpuan ang manghuhula na yun. Sige, Bes. Magpapaalam din ako kay Adam bukas. Mas maigi siguro kung wag mo na munang ipaalam sa kanya kung saan tayo pupunta. Baka kasi hindi kanya payagan. Sabagay, tama ka. Ako nang bahala doon. Tatawagan na lang kita bukas ng maaga. Mauna na din ako sa iyo, ha. Baka hinahanap na ako ni Adam. Sige, mag-iingat ka, ha. Balitaan mo na lang ako bukas. Hindi na sumagot pa si Tess at agad na siyang nag-ayos para makauwi na sa kanila. Habang nasa biyahe siya, ay iniisip niya ang sinabi ng kaibigan kung tama nga bang gagawin niyang magpahula. Wala na rin kasi siyang ibang pagpipilian pa para pasayahin ang asawa dahil sa kagustuhan nitong magkaanak. Para sa kanya, kung talagang mahuhulaan man ang matandang yon na magkakaanak pa sila ni Adam, ay magiging masaya siya para sa kanilang dalawa. Pagka-uwi niya ng bahay, ay hindi na nga siya nagkamali na ando na agad si Adam at hinahanap siya. Kalmado naman ito, hindi katulad nung nasa ospital sila. Kaya malakas ang loob niyang lapitan ito dahil alam niyang hindi na ito galit. Galing pala ako kina Shane. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa iyo. Ako dapat ang humingi ng sorry sa'yo about sa inasta ko kanina. Oo, gusto kong magkaanak. Alam mo naman yun. Pero hindi pala tama yung ginawa ko na para bang sinisisi kita na hindi man lang tayo magkaanak. I'm sorry. Ayos na yun, Adam. Ano ka ba? Napaka-blessed ko talaga na ikaw ang naging asawa ko. Lahat iniintindi mo kahit ganito pa ang pag-uugali ko. Pinakasalan kita, Adam, dahil mahal kita. Maliit na bagay na lang ang pinagtatalunan natin at ayokong humantong tayo sa hiwalayan. Ayoko ding mangyari yun. Kaya ako humihingi ng tawad sa'yo eh. Dahil ayaw ko din na mawala ka sa akin. Maghintay na lang tayo kung kailan tayo bibiyayaan ng anak. May plano ang Diyos para sa atin. Gaya ng sabi ko, siguro gusto niya na i-enjoy muna natin ang isa't isa. Pangako, hindi ko na ulit gagawin yun. Tama ka, wala din naman akong magagawa kahit na magalit ako. Kahit anong gawin ko, hindi ko naman mabubuo ang bata sa galit. Oo, sige na. Masyado na tayong madrama. Ano nga palang ginawa mo kay Shane kanina? Nagpahangin lang. Gawa ng nag-walkout ka sa ospital. Ganun ba? Oo nga pala, Adam. Bukas aalis kami ni Shane. Girl banding. Saan naman kayo pupunta? Siguro sa mall lang o kahit saan. Nakiusap kasi sa akin si Shane na gusto niya ako makabanding. Simula kasi nang nag-asawa ko, wala na kaming time sa isa't isa. O sige, ayos lang sa akin yon, ano ka ba? Kailangan mo ring libangin yung sarili mo. Gusto nyo, ihatid ko kayo bukas. Hapon pa naman ang trabaho ko sa office. Ano ka ba? Hindi na. Kaya na namin ni Shane na kami na lang. Baka dadalhin din niya yung car niya eh. Kaya siya na lang magmamaneho. Sigurado kayo? Oo naman, ano ka ba? Tsaka nga, di ba?
Girl bonding nga, di ba? Sige, kayong bahala. Kumain ka na ba? Busog pa ako. Magpahinga na lang tayo. Maaga din kasi kaming aalis ni Shane bukas. Sige. Okay. Mauna ka nang matulog. Tatapusin ko lang ginagawa kong presentation para bukas. Maya-maya, matutulog na rin ako. Nginitian na lamang ni Tess ang asawa. Sa kanya ito tinalikuran. Kinabahan siya dahil nagawa niyang magsinungaling sa asawa. Ayaw niya kasing sabihin dito ang totoo kung saan sila pupunta ni Shane dahil alam niya na hindi siya papayagan nito. Tulad niya ay hindi rin ito naniniwala sa mga hula. Pero gusto lang subukan ni Shane kung talagang epektibong pagpapahula nila. Hindi niya namalayan na sa sobrang pag-iisip ay nakatulog na siya. Kinabukasan, maaga siyang nagising at hindi niya na nakita sa tabi niya si Adam. Nauna naman siyang natulog pero nasisigurado niyang una itong gumising sa kanya. Dumiretso na siya sa sala at doon naabutin niya si Shane at si Adam na magkausap. Agad niyang nilapitan ang dalawa. Oh, Best! Gising ka na pala. Ayaw ka kasing ipagising ni Adam kaya hinintay ko na lang na magising ka. Hindi ko nga alam bakit sobrang pagod ako. Oh, paano? Mag-ayos ka na at aalis na tayo. Sige, mabilis lang naman ako Magsha-shower lang ako tapos aalis na tayo. Okay, Best. Adam, ikaw na munang bahala kay Shane Saglit lang naman ako. Sige, Han. Take your time. Asa na ba yung tuwalya ko? Han? Oh, bakit mo iniwan si Shane doon? Ano ka ba naman? Kaya naman niyang sarili niya dun Saka isa pa, parang kinakabahan ako sa lakad ninyo. Ano ka ba? Wala naman kaming ibang pupuntahan. Sigurado ka ha? Baka naman kasi manlalaki kayo ni Shane. Ha? At talagang naisip mo pa yan? Adam naman, ilang taon na tayong magkasama? I know. Nagbibiro lang naman ako. Sige na, doon ka na at magbibihis lang ako. Para makaalis na din kami ni Shane at hindi kami gabihin. San ba kasi kayo pupunta? Ang kulit mo. Sabi naman kasi na magmamall lang kami. Kakain lang. Tapos banding. Kahit saan. Oo na. Naniniwala na ako. Kung ano man yung iniisip mo, itigil mo yan ha. Hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo. Alam ko naman yon. Hintay na lang kita sa labas. Uy, lokong lalaki yun Best, tapos ka na ba? Oo na, tapos na. Tara na. Han, aalis na kami ha. Sige Han, mag-iingat kayo. Kapag may nangyari, tawagan niyo ako kaagad ha? Oo, bye! Habang nasa biyahe si Tess, ay mas lalong kumakabog ang dibdib niya dahil sa takot. Takot siyang magpahula pero kailangan niya itong gawin. Ilang minuto din ang lumipas ay nakarating na sila sa isang kubo. Walang masyadong kapitbahay ito dahil nakatayo ito sa liblib na lugar. Maraming puno ang nakapaligid dito at napakaluma na ng bahay. Na sa tingin nila
ay mga sinaunang tao pang nakatira dito. Nagsimula na silang kumatok. Ilang minuto din ang ginawa nilang pagsigaw at katok bago may lumabas na isang matandang babae. Nakapiring ang isa nitong mata. Kulay puti na ang mga buhok at may itim ang mga ngipin nito. Tiyak nilang nasa 60 anyos na ito dahil kulukulubot na ang balat. Agad naman silang pinapasok sa loob ng matanda at nagulat sila nang makita ang kabuuan ng bahay. Kumpleto sa ritual ng mga gamit ang matanda. May isang lamesa sa gitna kung saan nakalagay ang mga baraha na sa tingin nila ayon ang ginagamit ng matanda para sa panghuhula. Kahit kinakabahan ay nilakasan ni Tess ang kanyang loob. Magandang umaga po. Alam ko na ang pakay ninyo. Maupo kayo. Alam kong gusto mong malaman kung magkakaanak ka pa o hindi na. Paano niyo po nalaman? Nakalimutan mo na ba? Isa kong manghuhula. Nasa labas pa lang kayo ng bahay. Alam ko na ang sadya ninyo. May pag-asa po ba na magkaanak kami ng asawa ko? Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Oo, magkakaanak kayo ng asawa mo. Kailan ho? Hanggang kailan kami maghihintay? Heto, kunin mo ito. Ano po ito? Yan ay mabisang lunas para mas madali kayong makabuo. Bago kayo magtalik ng asawa mo, inumin mo ang gamot na yan. Epektibo po ba ito? Balikan mo ko rito kung hindi yan magiging epektibo. Hindi lang ikaw ang kauna-unahang pumunta sa akin para magpahula. Sige po, bumalik ka rito kapag nakaramdam ka na ng pagbubuntis. Isa pang babala, wag niyong ipagkakalat ang tungkol sa gamot na yan. Bakit naman po? Sundin niyo na lang ang sinasabi ko. Sige manang, aalis na po kami. Salamat po. Best, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ano ka ba? Oo naman. Saka ikaw naman ang nagsabi. Bakit parang aayaw ka na? Hindi naman sa ganun. Kaso ang weird lang ng matandang yun. Ngayon ko lang din kasi siya nakita. Bes, kung ito ang magiging paraan para magkaanak kami ni Adam, gagawin ko. Saka isa pa, mukha namang hindi nagbibiro ang matandang yun. Alam nga niyang sadya nating dalawa, hindi ba? Sabagay, tama ka. Napakagaling nga talaga niyang manghula. Kahit hindi man natin sinabi ang dahilan, ay alam niya na. Sana nga magiging epektibo to para maging masaya na kami ni Adam. Bukod sa pag-aasawa naming dalawa, isa ito makapagpapasaya sa kanya ang magkaroon siya ng anak. Basta palagi lang ako nandito, nakasuporta sa inyo. Salamat, Bes. Palagi kang nandyan kapag may problema kami mag-asawa. Hindi man lang ako nakakabawi sa'yo. Sus, huwag mo na nga isipin yan. Sino pa bang magtutulungan? Tayo-tayo lang din naman, di ba? Ay, sandali. Mukhang nakakalimutan ninyong magbayad muna bago kayo umalis. Ay, eto po ang bayad. Pasensya na po. Balikan mo ko kapag buntis ka na.
Masaya si Tess kahit hindi niya pa alam ang magiging resulta. Pero sinigurado niya na napakagaling ng matandang manghuhula na yon. Pagka-uwi nila sa kanilang mga bahay, ay ginawa niya agad ang sinabi ng matanda. Ininom niya ang gamot. Parang tubig lang siya na may kasamang ugat na hindi niya malaman kung anong halamang ugat yon. Pinatak niya yon sa inumin niyang juice, saka niya ito inubos. Halos gabi-gabi, ayun ang ginagawa ni Tess, gaya ng sabi ng matanda. Akala niya nung una ay wala ding mangyayari. Hanggang isang araw, nagising siyang sobrang sama ng pakiramdam niya. Halos hindi na siya makabangon at tila ba naduduwal siya. Sa tuwing kumakain siya, naramdaman naman ito ni Adam, kaya naman hindi niya mapigilang tanungin ang kanyang asawa. Ilang araw ko nang napapansin na palagi ka na lang nangihina. May problema ba? Wala. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Sigurado ka ba, Han? Magpatingin na kaya tayo sa doktor. Natatakot ako. Baka kung anong mangyari na sa'yo. Ano ka ba? Malusog ako. Wala naman akong sakit. I know. Pero lately, kakaiba na ang nakikita ko sa'yo. Palagi ka na lang natutulog, nahihilo, at nagsusuka. Sinyalis na para bang... Huwag mong sabihin. Buntis ka? Hindi ko alam. Pero gaya ng mga sinyalis ng pagbubuntis, nararamdaman ko yun. Kailangan nating magpatingin sa doktor. Hindi ako mapakali. I hope na buntis ka nga, Han. Ano ka ba? Hindi pa nga natin alam kung buntis ako. Natutuwa lang ako. Sigurado ako buntis ka. Yan ang mga sinyalis ng pagbubuntis. Kaya nararamdaman ko yun. Han, Bakit malungkot ka? Hindi ka ba masaya na magkakaroon tayo ng anak? hindi naman sa ganon. Ayoko lang umasa tayo. May 10 taon na simula na naghintay tayo, diba? Pero wala. Pero wala namang imposible, hindi ba? Gaya ng sinabi ng doktor, may posibilidad pang magkaanak tayo. Sana nga. Hayaan mo, bukas na bukas pupunta tayo sa ospital. Anong bukas? Ngayon na! Magbihis ka na, taalis tayo. Ano? Sa ganitong sitwasyon ko? I'm so excited sa magiging resulta. Han, please. Okay, fine. Wala nang nagawa pa si Tess dahil sa kagustuhan ni Adam na malaman agad kung buntis nga ba si Tess. Madaming gumugulo sa isip ni Tess. Isa na dito ang matandang manghuhula. Kung sakali man na mapatunayang buntis nga siya, ay isa ito sa pasasalamatan niya. Tinahak nila ang daan patungo sa ospital. Nanguna si Adam na pumasok doon dahil sobrang excitement na nararamdaman niya. Ilang sandali lang ay ginawa ng test si Tess para malaman kung buntis nga ba ito. Isa na doon ang kinuhaan siya ng ihi para sa PT. Inabot din ang ilang minuto ang paghihintay nila sa resulta. Kahit inip na, ay kailangan pa rin nilang hintayin ang resulta. Sabi ko naman sa inyo, makakabudin kayo. Kailangan nyo lang maghintay ng tamang pagkakataon. Yes! Shh, Adam! Masaya lang ako, Han. Magkakaanak na tayo. May baby na tayo. Ang may papayo ko lang, huwag mong i-stress ang sarili mo. First baby mo to at ilang taon kayong naghintay. Kaya may posibilidad na mahihirapan kang magdala nito. Sige po, Doc. Salamat. Ito na pala yung vitamins na kailangan mong inumin habang nagdadalang tao ka. Okay, Doc. Ay, salamat po. Mauna na po kami. Narinig mo yon, baby? Ako yung daddy mo. Ano ka ba, Adam? Nasa tiyan pa yan eh. Hindi ka pa maririnig niyan. Maririnig din naman ako niyan. Tara na, nang makauwi na tayo. Nahihilo pa din ako eh.
Gusto ko nang magpahinga. Masaya sina Tess at Adam dahil sa naging resulta. Sa kabila ng pagsubok na dumating sa kanila, ay nakamit pa nila ito. Ilang linggo na din nang lumipas, ay palagi pa rin nakakaramdam ng pagkahilo si Tess. Lagi din itong nakahiga, kaya naman si Adam bilang asawa niya ay ginagawa niyang lahat para hindi mapagod si Tess. Pinaghahandaan niya ito araw-araw ng pagkain. Minsan ay dinadalhan niya na lang ito sa kwarto dahil tinatamad itong tumayo. Naiintindihan niya naman ang asawa niya dahil unang beses pa lang nilang magkakaanak. Naging doble ang trabaho ni Adam. Pagkagaling sa trabaho, ay trabaho naman sa bahay. Hindi na kasi sila kumuha ng katulong. Naisip nila na saka na lang sila kukuha kapag nakapanganak na si Tess. Sa ilang araw na pagdadalang tao ni Tess ay sumagi sa isip niya ang matanda at naalala niya na kailangan niya pala itong puntahan para sabihin ang naging resulta ng hula. Hindi na siya nagpaalam pa kay Adam dahil nasa trabaho ito. Agad niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng matanda. Malayo pa man ay nakita niya ang matanda na tila ba naghihintay sa kanyang pagbabalik. Maligayang pagbabalik, Tess. Salamat, Manang. Galing kami ng asawa ko sa ospital noong nakaraang linggo. Positive po. Buntis ako. Mabuti naman kung gano'n. Sabi ko naman sa'yo, lahat ng sasabihin ko ay nagkakatotoo. Ganun po ba kayo kagaling na manghula? Kaya kong hulaan ang hinaharap. Kaya kong hulaan ang buhay mo, pati na ng pamilya mo. Ang pamilya mong nababalot ng kasinungalingan. Anong ibig niyo pong sabihin, Manang? Hindi ko alam kung bakit hindi mo nararamdaman sa sarili mo ang pinupunto ko. Teka, hindi ko alam. Ano po bang ibig niyong sabihin? Naguguluhan ako, Manang. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, isisilang ang isang anak ng aswang. Anak ng aswang? Manang, diretsahin mo nga ako. Imulat mong mga mata mo, Tess. Hindi ang anak mo ang unang anak ng asawa mo. Ano? Hindi kita maintindihan. Kasinungalingan ng nakapaligid sa'yo. Isang ahas at isang mapusok. Manang, wala po akong alam sa sinasabi mo. Gulong-gulo na ako. Pwede ba sabihin niyo sa akin lahat ng nalalaman ninyo? Ang mga hula niyo, sabihin niyo sa akin. Umuwi ka sa inyo para malaman mo ang totoo. Wala nang nagawa pa si Tess dahil naguguluhan siya sa sinasabi ng matanda. Wala siyang nakuhang matinong sagot dito. Kaya naisipan niya na lang na umuwi. Kahit kinakabahan siya sa ibig sabihin ng matanda, ay nilakasan niya ang loob niya. Pagdating niya sa bahay nila, ay nagtataka siya kung bakit nakapatay ang lahat ng ilaw. Dahan-dahan siyang pumasok, pero kahit ganon, ay nakagawa pa rin siya ng ingay. Agad na bumukas ang ilaw at bumungad sa kanya ang asawa niya, kasama si Shane. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaiba siyang nararamdaman nang makita niya ang dalawa.
Wala naman itong ginagawa. Pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit nagpatay pa ito ng ilaw. Andyan ka na pala, Best. Kanina ka pa namin hinihintay. Umalis ka daw, sabi ni Adam. Saan ka pumunta? Diyan lang sa tabi. Ano pa lang sadya mo dito? Hindi ka man lang tumawag bago ka pumunta dito. Ha? Hinahanap kita. Magpapasama sana ako sa'yo bukas. Masama ang pakiramdam ko. Gusto ko magpahinga. Sige, sa susunod na araw na lang kapag okay ka na. Masama din ang pakiramdam ko sa mga susunod na araw. Kaya wala akong oras na umalis ng bahay. Baka may makapasok pang ahas. Best? Sige na, umuwi ka na. Kailangan naming magpahinga ng asawa ko. Sige, pasensya na. Adam, mauna na ako sa inyo ha. Mainit yata ang ulo ni Best. Okay, sige. Mag-iingat ka. Han? Han? May problema ba? Meron nga ba? Han, ano bang nangyayari sa'yo? Napaka-sarcastic mo naman ngayon. Wala naman. Masama lang ang pakiramdam ko. Magpapahinga na muna ako. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo. Ayos lang ako. Ikaw ba? Ayos ka lang ba? Masaya ka ba? Masaya? Saan? Siyempre magkakaanak na tayo. May iba pa bang dahilan kung bakit ka masaya? Ha? Wala naman. Ganoon naman pala eh. Sige na. Masama talaga ang pakiramdam ko. Kailangan ko na magpahinga. Hindi na hinintay pa ni Tess na magsalita si Adam. Ramdam niya na may tinatago ang dalawa. Sa isip niya, yun ba ang ibig sabihin ng matanda? Na inaahas siya ng sarili niyang kaibigan. Wala pa man siyang nakikitang ebidensya, pero natitiyak niyang may tinatago nga ang dalawa. Nakatulog na si Tess dahil sa pag-iisip niya kung ano nga bang totoo. Makalipas ang ilang linggo ay nabalitaan niyang isinugod sa ospital si Shane. Dahil kaibigan niya pa rin ito, ay pumunta siya doon kasama si Adam. Sinalubong sila ng doktor nang makita silang papasok sa loob ni Shane. Kayo ba ang kamag-anak ng pasyente? Kaibigan niya po ako. Ano pong nangyari sa kanya? Nahilo lang siya, dala ng pagbubuntis niya. Buntis si Shane? Yes, buntis po ang pasyente. Sige po, mauna na ako sa inyo. Madami pa akong kailangan puntahan. Huwag niyo lang pong i-stress ang pasyente. Nakakasama po sa bata. Ha? Buntis si Shane? Paano? Wala naman siyang boyfriend. Tess? Adam, may dapat ba akong malaman? Tess, I'm sorry. So, totoo nga ang hula? Totoo may relasyon kayong dalawa? No. It's not what you think. Wala akong gusto sa kanya. Sinubukan lang namin kung makakabuo kami. Kung ako ba ang may diferensya or what. Ha? Nagpapatawa ka ba? Sinubukan nyo? Sinubukan nyo? Without knowing na kung ano ang mararamdaman ko? Hayop kayo! Tess, makinig ka sa akin! Itiwan mo ako! Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo! Nahingin sa akin yung sorry sa ginawa niyong dalawa sa akin! Tess, pinagsisisihan ko yun! Grabe! Lahat ginawa ko para sa'yo! Kahit ano ginawa ko! Para lang makabuo tayo! Hindi ko alam na hindi ka pa pala kontento sa akin. At sa kaibigan ko pa talaga. Sa kaibigan ko pa!
Tess. Ang kapal na mukha mo! Wala ka ng kahiyan sa katawan mo! At pati asawa ko, sinunot mo pa! I'm sorry, Tess. Magsama kayong dalawa! Mga wala kayong kwenta! Mga ahas! Parang binagsakan ng langit at lupa si Tess dahil sa nalaman niya. Parang anytime ay sasabog siya sa hindi niya makayanan. Tumulo ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi niya akalain na gagawin sa kanya yon ng taong malalapit sa kanya. Hindi niya lubos maisip na dahil lang sa hindi niya mabigyan ng anak ang asawa niya ay naghanap ito ng iba. At ang masakit pa doon ay kaibigan pa niya ang ipinalit sa kanya. Siguro mas madaling tanggapin para sa kanya na ibang tao na lamang yun, pero sarili niyang kaibigan. Ni minsan ay hindi niya ito pinagdudahan noon pa man. Simula nang hulaan ng matanda ang hinaharap niya, ay hindi niya akalain na totoo ito. Sa hindi malamang dahilan, ay dinala siya ng mga paa niya sa bahay ng matanda. Nangihina siya dahil sa kaiiyak niya. Pero nagawa niya pa rin pumunta ron. Wala na siyang ibang makausap kundi ang matandang yon. Hindi ko akalain na gagawin nila sa akin yun. Ang dami kong sakripisyo simula noon hanggang ngayon. Hindi ko man lang sila sinaktan tulad ng pananakit nila sa akin. Unang tingin ko pa lang sa babaeng yun, alam ko na kung sino yun. Si Shane. Shane Baikabo. Siya si Dehan, ang pinakamalakas na aswang. Teka, paano nangyari yun? Matagal ko nang kilala si Shane. Kahit nung hindi pa po ako nag-aasawa. Matagal nang patay ang kaibigan mo. Ginamit niya ang katauhan ng kaibigan mo para makapambiktima ng ibang tao. Pinatay niya ang kaibigan mo. Ano? Hindi totoong matagal ka bago nabuntis. Sadyang pinapatay niya lang ang anak mo sa tuwing nagdadalang tao ka. Yung gamot na binigay ko sa iyo, yun ang pangontra para hindi makuha ang anak mo ng kahit na sino mang aswang. Pero si Shane ang nagdala sa akin sa inyo. Dahil hindi niya ako kilala. Matagal na ang huling panahon namin nang maglaban kami. Nagbago na din ako ng anyo para hindi niya ako makilala. Lahat ng ritual ay ginawa ko para lang matakpan ang pagkatao ko laban sa kanya. Ibig pong sabihin, plano niya ang lahat ng ito? Maaaring tama ka. Pwede ding may gusto siya sa asawa mo. Kaya buhay ninyo ang pinaglalaroan niya. Paano natin siya malalabanan? Pagdating ng kabilugan ng buwan, isisilang niya ang anak niya sa asawa mo. Sa kabilugan ng buwan, lalabas ang tunay niyang itsura. Kapag hindi natin siya napigilan, pati ang asawa mo ay hindi mo na mababawi pa. Hindi ko alam kung paano po natin siya mapipigilan. Bago sumapit ang kabilugan ng buwan, kailangan natin siyang labanan. Kung matutulungan mo kong labanan siya, tutulungan ko rin kayong mag-asawa
Sige, handa akong gawin ang lahat. Kahit na masakit ang ginawa ni Adam sa akin. Ayoko rin namang lumaki ang anak ko na walang ama. Gagawin ko ang lahat para lang mabawi ang asawa ko. Kailangan mong sumailalim sa paghuhusay. Hindi ka pwedeng lumaban sa isang aswang kung wala kang alam. Pero paano? Buntis po ako. Wala po akong alam na makipaglaban sa aswang. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Lakasan mo lang ang loob mo. Lahat ng mga nalalaman ko sa pakikipaglaban ay ituturo ko sa iyo. Sige, para matigil na din ang paghasik niya ng lagim. Sana ako na po ang huli. Kaya pumapayag po ako sa gusto niyong mangyari. Lalabanan ko po si Shane. Gaya ng napagkasunduan nila, ginawa ni Tess ang makakaya niya. Hindi na siya umuwi pa sa kanila. Hinayaan niya muna si Adam sa kamay ni Shane dahil babawiin niya ito kapag dumating ang araw na marunong na siyang makipaglaban sa mga aswang. Ilang buwan din siyang namalagi sa matanda. Lumipat sila ng matutuluyan dahil natitiyak niyang alam ni Shane ang bahay nito. Kaya minabuti nilang magpakalayo-layo muna. Halos araw-araw ay nag-iinsayo si Tess kahit na nagdadalang tao siya. Malaki-laki na din ang tiyan niya pero ayaw niyang sumuko sa kadahilanang kailangan niyang bawiin ang asawa niya sa kamay ng aswang. Hindi naman nasayang ang lahat ng pagtuturo ni Asamira kay Tess dahil lahat ay natutunan nito at masaya siya dahil madali lang natuto ang babae. Madami ka nang natututunan. Maganda yan para sa laban ng mga aswang. Nagpapasalamat nga ako sa iyo dahil sa tulong mo. Kung wala ka siguro, lupay-pay na ako sa sahig dahil wala nang asawa ko. Huwag ka na munang magsaya. Hindi pa natin nababawi ang asawa mo. Handa na ako. Sa susunod na linggo na ang kabilugan ng buwan, isasagawa ng aswang ang maitim niyang balak sa asawa mo. Maaaring gawin niya itong isa ring aswang. Hindi ko hayaan na mangyari yun. Gagawin ko ang lahat para matigil na ang kasamaan ni Dihan o ni Shane. Masyadong malakas ang aswang na yun. Pero alam kong kaya natin yung pareho. Lahat ng mga itinuro ko sa iyo, yun ang magiging sandata natin para matalo ang aswang. Hindi ko kalilimutan ang mga tinuro mo. Nakahanda na ako kahit na anong laban. At titiyakin kong mananalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Masaya akong marinig yan sa iyo. Hindi ako nagkamali na ikaw ang napili ko para samahan akong labanan ng aswang. Hindi ko rin naman ito gagawin kung hindi dahil sa asawa ko. Sige na, magpahinga ka na. May 1 linggo pa tayong magpapahinga bago ang pakikipaglaban kay Dihan. Buo na ang desisyon ni Tess. Laking pasasalamat niya rin kay Asamira dahil sa tulong nito sa kanya. Kahit kinakabahan, ay wala siyang ibang choice dahil yun lang ang tanging paraan para mabawi niya ang asawa niya laban sa aswang. Pagkalipas ng 1 linggo, ay nakatakda nang dumating ang kabilugan ng buwan. Naghahanda na rin si Asamira at Tess para sa magaganap na laban. Naglakbay sila patungo sa bahay nila Tess dahil sigurado siyang andoon si Shane kasama ang asawa niya. Hindi nga siya nagkamali. Dahil pagdating nila doon ay magkasama ang dalawa. Tiningnan ni Tess ang kabuuan ni Shane. Kuhang-kuha na nitong itsura at pangangatawan ni Shane. Hindi niya akalain
na isa nga itong aswang. Malaki na din ang tiyan nito at alam niyang ilang oras na lang ay manganganak na ito pagsapit ng kabilugan ng buwan. Anong ginagawa niyo dito? Babawiin ko ang asawa ko. Ha? Di ba iniwan mo na siya? Pinaubayan mo na siya sa akin. Kaya wala ka ng karapatan pa na bawiin siya! Ikaw ang walang karapatan sa asawa ko. Hindi mo siya pag-aari. Kaya dapat lang na isauli mo siya sa akin. Ha? Wala nang sayo, Tess. Dahil akin lang siya. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Hindi lang mukha ng kaibigan ko ang ninakaw mo. Pati na rin ang asawa ko. Paano? Tapos na ang palabas, Dehan. Bumalik ka na sa anyo mo. Maligayang pagbabalik, Dehan. Ikaw? Ako nga. Ako ang manghuhulang sinira mo sa nakagawian kong lugar. Pinatay mo ang anak ng babae matapos kong hulaan na mamamatay ito. Nahulaan mo naman na mamamatay siya, hindi ba? Kaya pinaaga ko lang ang pagkamatay niya. Napakahayop mo. Ikaw ang dahilan. Kaya pinalayas ako ng mga tao roon dahil sa kagagawan mo. Hindi ko kasalanan na mas pinaniwalaan nila ako kaysa sa'yo. Ngayon sa paghaharap natin, hindi ko nahahayaan na manalo ka. Umalis na kayo! Hindi niyo mapipigilan ang plano ko! Akala mo makakatakas ka pa? Teka, anong nangyayari dito? Naguguluhan ako sa inyo. Pinagtutulungan nila ako, Adam. Papatay nila ang anak natin. Napakasinungaling mo! Tess, ano ba? Ano? Ipagtatanggol mo yung babae mo? Matapos ang lahat ng pagsasakripisyo ko? Kung may galit ka sa amin o sa akin, huwag mong idamay ang anak namin. Naririnig mo bang sarili mo? Binilog lang ng babae niya ng ulo mo. Naniniwala ka naman talaga? Hindi ko kayo maintindihan. Talagang kakampihan mo ang babae niyan? Dahil ano? Dahil may anak kayo? Adam, may anak din tayo. Tess, ako na ang nakikiusap sa'yo. Huwag mong idamay ang anak namin. Sa akin ka na nang magalit dahil ako naman ang may kasalanan. Hindi ko akalain. Nakakampihan mo pa siya kung para sa amin ang anak mo. Wala din palang saysay na ipaglaban kita sa kanya. Tess, huwag kang sumuko. Alalahanin mo kung bakit tayo nandito. Huwag mong ipakitang mahina ka. Ang sakit lang kasi. Parang pinagtatabuyan ako ng asawa ko. Makinig ka. Maaaring may sinabi lang si Dehan sa asawa mo. Kaya nagkakaganyan siya. Huwag kang sumuko. Isipin mo lahat ng ininsayo natin. Lahat ng sakripisyo mo. Anong binubulong-bulong niyo dyan? Umalis na kayo! Bago pa mag-init ang ulo ko sa inyo! Ilabas mo ang tunay mong anyo, demonyo ka! Demonyo ka! Aray, ano ba? Adam! Tulungan mo ako, Adam! Tess, tama na! Nasasaktan na si Shane! Umalis ka dyan! Kung ayaw mong sayo ko isaksak ang kutsilyong hawak ko! Ayaw mo talaga magpalit ng anyo? Etong sayo! Tess! Talagang ginagalit mo ako? Ayan! Tingnan mong mabuti, Adam. Kung anong klaseng babae ang pinagtatanggol mo sa akin! Aswang! Tutal, alam niyo naman ang sikreto ko. Papatayin ko na lang kayong lahat. Mga walang kwenta! Akala mo ba madadaan mo ko sa pananakot mo? Halika rito! Lumapit ka! Etong sa'yo! Tangin mo ang latigo! Masakit ba? Kulang pa yan sa perwisyo mo sa pamilya ko! Tama na! Tess, parang awa mo na! Tess, mag-iingat ka! Huwag kang maawa sa kanya.
Kahit anong mangyari, alalahanin mo, hindi si Shane ang kaharap mo. Wala na ang kaibigan mo. Napaka-pakialamera mong matanda ka! Dapat noon pinatay na kita! Bitiwan mo siya! Namnamin mo ang sakit nito! Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nag-aapoy? Masunog ka sa impyerno! Kasama ng mga alagad mong demonyo! Ito pa! At ito pa! Mamatay ka na! Aray ko! Tess! Ayos ka na ba? Lumayo ka sa kanya. Masusunog ang katawan niya. Sasabog yan. At tuluyan ang magiging abo ang buong niyang katawan. Isusumpa ko kayo! Isusumpa ko! Hihintayin ko ang pagbabalik mo. At sa pagbabalik mo, hindi lang yan ang aabutin mo! Hindi! 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 Tess, sorry. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Sorry kung hindi kita pinaniwalaan. Hindi ko alam. Ayos lang. Nangyari na. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Kahit galit ako sa iyo, hindi kailanman mawawala ang pagmamahal ko sa iyo, Ada. Pinagsisisihan ko ang lahat. Hindi ka karapat-dapat na lokohin. Ang tanga ko! Sa kagustuhan kong magkaanak, ni hindi ko man lang pinahalagahan ng mga nagagawa mo. Ang mga ginagawa mo para sa akin. Napakawalang kwenta kong asawa at ama. Huwag mo na lang sisihin ang sarili mo. Hindi naman tayo perpektong tao para hindi magkamali. Nagkamali ka sa desisyon mo. Pero kahit ganoon, handa akong tanggapin ka. Dahil yun ang tama. Yun ang nararapat. Salamat, Tess. Ako ng pinakamaswerteng lalaki sa mundo at nagkaroon ako ng napakabuting asawa. Hayaan mo. Babawi ako. Babawi ako sa iyo at sa magiging anak natin. Lahat gagawin ko. Hindi na ako magiging duwag na ipaglaban ka. Salamat naman kung ganun, Ada. Hayaan mo, magtutulungan tayo para sa pamilya natin. Manang, maraming salamat din sa iyo. Maraming salamat po sa tulong mo. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko rin makakayang labanan mag-isa si Dehan. Hayaan mo, kapag may mga aswang pa na nasa paligid, kahit saan, nakahanda akong labanan sila. Kaya ng turo mo sa akin. Hindi ako nagkamali sa iyo. Tunay kang may mabuting puso. Sige, aasahan ko yan. Sa ngayon ay tapos na ang laban natin sa aswang. Kung sakali mang meron pa, ikaw ang unang-una kong tatawagin. Salamat, Manang. Utang ko po ang buhay namin sa inyo. Ano ka ba? Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Ginawa mo yon na dahil sa pagmamahal mo sa asawa mo. Sige na, mauna na ako sa inyo. Madami pa akong aasikasuhin sa bahay ko. Mag-iingat kayo. Han, ang galing mo palang makipaglaban sa aswang. Hindi ko akalain na may tinatago ka palang galing sa pakikipaglaban. Tinuruan lang din ako ni Manang. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya.
Kung hindi dahil sa kanya, hindi kita mababawi, Adam. Sorry talaga, Han. Pangako, itutuon ko ang atensyon ko sa inyong dalawa ni baby. Magiging tatay na ako. Talaga? Dahil kapag hindi ka nagbago, hahayaan kitang kunin ng mga aswang. Han naman, masamang biro yung ganyan. Kung alam ko lang na aswang yung babaeng yun, ako na sana ang pumatay dun. Joke lang. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Kahit ilang dayhan pa ang harapin ko, hindi ako natatakot. Ipaglalaban kita. Babawiin kita ng paulit-ulit. Ganun kita kamahal, Adam. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak natin. Handa akong gawin ang lahat. Hindi ko hahayaan na masira ang pamilyang binubuo natin. Tandaan mo, Adam, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Tess. Pangako. Mula ngayon, kahit ano pang tukso yan, gagawin ko ang lahat. Iiwas ako. Para sa iyo at para sa magiging anak natin. Masaya si Tess dahil sa kabila ng nangyari sa kanila ni Adam ay natutunan niyang magpatawad. Para sa kanya ay isang pagsubok lang ang dumating sa kanila na ginamit lang si Dayhan para patatagin ang relasyon nila. Masakit man para sa kanya nung una, pero kalaunan ay natanggap niya rin sa sarili niya na minsang nagkamali ang asawa niya. Tunay ngang mas nangingibabaw ang pagmamahal kaysa sa galit. Na kahit gaano pa man kasakit ang pinagdaanan ninyong mag-asawa, ay mapapalitan nito ng saya sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal. Sa ngayon, ay masaya na sina Adam at Tess. Tinupad naman ni Adam ang pangako kay Tess na aalagaan niya ito at ang magiging anak nila. Sinubukan nilang kalimutan ang nangyari para makapagsimulang muli. Kahit na mahirap, pero gagawin nilang lahat para labanan ang mga pagsubok na darating pa sa kanila. Dumating na rin ang araw ng panganganak ni Tess. At hindi maikakailang kamukhang-kamukha nga ito ni Adam. Labis ang ngiti sa mukha ni Adam nang kargahin niya ang anak nilang dalawa ni Tess na matagal na panahon niyang ipinagdasal na biyayaan sila ng isang sanggol.